So may mga eng-eng at malisyoso na gustong i-frame up si Congressman Pulong Duterte bilang salarin sa pagkamatay ni Cabral. O akala ko ba ang sabi ni John Vic Remulla at sabi ng itong administrasyon ni Ngiwe walang foul play. Akala ko ba even yung asawa ang sabi wala yon, nalaglag talaga yun, aksidente lang. O may narrative na, bakit ngayon pinagbibintangan si Congressman Pulong Duterte na siyang salarin sa pagtulak or paghulog kay Cabral sa bangin sa Benguet? Ay iba rin. Sino-sino tong mga nang bibintang kay Congressman Pulong Duterte, mga kababayan? At yun din ang delikado ha, na pilit gustong i-retrieve yung phone at gadget ni Cabral. Baka mamaya magtanim ng ebidensya laban kay Kong Pulong. Baka mamaya palabasin na nag-uusap or may mga exchange of messages at si Kong Pulong ay talagang guilty of pagnanakaw sa flood control projects. Mga kababayan, sa tingin ko ha, out of 350 na congressmen, idagdag mo pa dyan ang 24 senators. Lahat yung mga yan dadaan kay Cabral kung meron silang mga insertions, kung makikinabang sila sa mga projects, di ba? Kung involved sila sa kontrata, dadaan kay Cabral. Sabi ni Spokesman Roque, yan ang trabaho niya. So kapag kumanta yan at nagsalita, ay pwede talagang madawit ang napakaraming mambabatas, both senators and congressmen. Biro mo yun, kulang-kulang 400 ang pwedeng paghinalaan kung sino ang gumurgur kay Cabral, huwag lang siyang kumanta. Plus isama mo pa dito si Tamba, si Zaldico, si Ngiwi Jr. at ang babaeng ahas, napakaraming persons of interest pero ang pinagbibintangan ay si Pulong kaagad-agad. Well, meron silang dahilan, mga kababayan. Isa kasi sa, 'di ba, sa inamin ni Cabral nung hearing ng flood control anomalies ay may bilyones naman talaga. September nitong taon, may bilyones na natanggap ang Davao noong 2020 hanggang 2022 na flood control projects. So, within 3 years ng term ni Kong Pulong during his father's presidency. Let's see. Ayan Bago raw mamatay, sa pagkakahulog sa bangin sa Tuba, Benguet, former DPWH Undersecretary Cabral confirmed 51 billion infrastructure allocations to Paulo Duterte's district. 51 billion. So gusto nilang palabasin ng mga malisyosong nag-aakusa kay Kong Pulong na pwedeng siya ang nagpatigok kay Cabral na kinurakot ni Kong Pulong ang 51 billion pesos. Mga kababayan, sabi ni Kong Pulong, walang anomalya sa 51 billion na inalat sa kanyang distrito para sa infra. Kasi kitang-kita sa Davao ang mga pinagawa. Magandang klase ang kanilang flood control projects. Matibay, hindi durog, walang crack. Pumunta nga doon 'di ba si Magalong, tapos nag-picture-picture pa. Kita yung rock netting, yung rock netting, yung parang yung ano tawag diyan, yung parang barbed wire ba yan or what? Yung yung mga wire na ikino-cover sa tabi ng bundok or burol para hindi maglaglagan yung mga lupa at bato. Ay kinakalawang na ika. Syempre, matagal na. Kakalawangin talaga yun, umuulan. And then maybe mabigat yung hinaharang na bato at lupa at gumuguho. Yun lang naman. Pero yung mga sinimento, wala, maayos ang flood control ng Davao City. So nasa ng anomaly. Kahit pinangalanan siya ni Cabral nung nagpapaimbestiga. Ayan Manila, Philippines. Former Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina or Cathy Cabral had earlier confirmed that the Congressional District of Davao City Representative Paulo Duterte received approximately 51 billion mula noong 2020 hanggang 2022. Pinangalanan si Kong Pulong. Cabral made a confirmation during the congressional hearing, hindi sa Senate, where lawmakers, alam niyo naman pagka sa Congress, sa lower house ang hearing. Pag Senate hearing, medyo masasabi mong hindi masyadong bias Pero pag congressional hearing, mga buhaya, alam na this. No? May tina-target, may gusto silang narrative na masusunod.
dun sa lower house. Oy. Mm. She affirmed that the amounts cited were reflected in DPWH records under the National Expenditure Program, yada 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 yada. Base sa figure cited sa hearing, yung proposed infra budget ng distrito ay whatever. 4.6 billion to 13 nadagdagan daw noong 2020. Mula 9.67 naging 25 billion 2021. So pinalolobo, ganon, 10 billion to 13 billion hanggang sa matotal daw ng 51. Kahapon, nakita si Cabral na patay na following an alleged fall along Cannon Road in Tuba, Benguet. Authorities recovered her body along the Bued River approximately 20 to 30 meters, yung bangin na pinakita ko kanina. According to the police report, Cabral's driver stated that she asked to stop along Cannon Road on Wednesday afternoon, and siguro nga maganda yung view kasi mataas na lugar, pero may fear of heights nga yun eh. Ba't siya tatambay doon? Miski yung statement ng driver, kahina-hinala. So ngayon, dahil kahina-hinala, even yung interview ng asawa, pinagdududahan nilang si Kong Pulong ang utak sa pagtulak or sa pagkahulog ni Cabral. So yung incidente is under investigation and emphasized that no official determination has been made so as to whether the death was accidental, self-inflicted, or involved foul play. Authorities have also ordered the preservation of Cabral's personal devices as part of the ongoing inquiry. Pinipressure nila yung mga anak ni Cabral na isurrender ang cellphone ng nanay. Ay kung ano ang dapat gawin ng asawa at anak, isuko. Pero ano kaya pinakamagandang gawin nga mga kababayan, no? Kasi kung isu-surrender nung asawa at anak ni halimbawa nasa kanilang interview kanila ng asawa, wala pa raw, no? Hindi pa rin nila nare-retrieve. Wala pa raw isinusoli sa kanila. Tingin ko nagsisinungaling si kuya, yung asawa ni Cabral. Pero, ano ang dapat nilang gawin? Isuko nila yung gadget or itabi nila? Kasi kung tatanungin yung mga kababayan, pwede nilang i-surrender yung gadgets, pero ang gawin nila, mag-screenshots na sila. Halimbawa, sa album nung cellphone, di ba yung mga pictures, screenshot na nila. Not necessarily yung bawat picture, or maybe i-save na nila sa cloud. And then maybe yung mga chat naman, no? Halimbawa, may kausap yung nanay nila, yung asawa nga ni Cabral. I-screenshot na nila at i-send na nila sa ibang gadgets. Or maybe mag-video record sila, no? Ganon. Eto, ino-open namin yung gallery ng ng cellphone ng nanay namin. Scroll, ayan, kumpleto ang pictures. Sino mga nandito, ayan. Also, kumbaga, binivideo nila yung pagsuscroll. Nandito yung picture ng ganitong tao, congressman, yung senador, may ganito rin. Ayan. May mga sinave yung nanay namin na screenshots, pag-uusap ng kung sino man, kung ano, basta naka-video. Right? As proof na tiningnan nila yung cellphone ng nanay nila, and kung sakali mang hahawakan yun ng otoridad na mag-iimbestiga, hindi pwede mag-imbento. Ay, may nakuha kaming messages, exchange of messages ni Cabral at saka ni Kong Pulong. May death threat na si Cabral mula kay Kong Pulong. Pwedeng mag-imbento kasi. Tama? Kung sino ang hahawak ng gadget ni Cabral, pwede mag-imbento ng kwento. So, dapat ang gawin ng family, kung talagang wala silang choice, kundi i-surrender yung gamit, 'di ba? Ay kumuha ng footage. Na ito wala ditong walang pag-uusap ito yung open natin yung Messenger, open natin yung WhatsApp, yung Viber, gano'n, no? Wala siyang kausap dito na kung sino, meron silang pag-uusap nung babaeng ahas or something. Kasi baka mamaya, in possession nga nung pamilya ni Cathy Cabral yung mga gadgets. Tapos, gipitin pa ng Iwi administration, ayaw yung isurrender ha. That's parang obstruction of evidence or something. 'Di ba? Of investigation or what. Kumbaga, hinahadlangan nyo ang investigasyon, ay parurusahan namin kayo. Mahirap, no? Sa dinami-rami ng mga kongresista na pwedeng mabulgar kung makalkal ang cellphone ni Cabral. Right?
Pati mga senador pwedeng involved Dadaan kay Cabral ang mga nakinabang sa mga ninakaw na pera for ghost projects, sa mga insertions, ganyan. Bakit si Kong Pulong lang ang tinatarget? Kumbinsido kayo na si Kong Pulong ang nagpategi kay Cabral? Or maybe ang nagpatigo kay Cabral ay gobyerno ni Ngiwi? Sino ang mastermind sa nakawan na ito? May kickback kaya ang babaeng ahas at singiwi sa mga ninanakaw na pera ng flood control? Base sa mga videos ng delivery ng maleta ni Zaldico? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po.